ang ating pangunahing karakter ay nagising sa katawan ng isang absolute loser na noble na si Liam. Nang mapagtanto niya na siya ngayon ay nasa katawan ng isang bata, agad siyang nagpanik. Pinagalitan siya ng kanyang ama dahil sa ginagawa niyang eksena, ngunit dahil maganda ang mood ng kanyang ama sa araw na iyon, sinabihan lamang siya na umupo at huwag maging isang malaking disappointment. Hindi pa rin makapaniwala si Liam na totoo ang lahat ng ito, kaya inisip niyang baka magising siya sa totoong buhay kalaunan. Ngunit kinabukasan, nagising siyang si Liam Hamilton pa rin, kaya napilitan siyang tanggapin na ito na ang kanyang bagong buhay. Ilang sandali pa, pumasok sa kanyang silid ang personal niyang maid upang tulungan siyang magbihis. Kaya't nagtanong si Liam sa kanya ng ilang bagay at nalaman na siya pala ang fifth son ng isang count, at ang party na ginanap kahapon ay para sa pagdiriwang ng kapanganakan ng kanyang bagong silang na kapatid na babae. Sa sumunod na araw, nagkaroon ng pag-uusap si Liam at ang kanyang nakatatandang kapatid na si Bruno upang subukang maintindihan pa ang kasalukuyan niyang buhay. Natuklasan niyang si Bruno ay ang fourth son ng pamilyang Hamilton, isang noble family. Ngunit napag-alaman rin niya na nasa bingit na ng pagkawala ang kanilang status bilang noble. May patakarang umiiral upang maiwasan na ang mga noble families ay maging parang mga entitled Karens. Ang patakarang ito ay nagsasaad na ang bawat noble family ay kailangang makagawa ng isang dakilang bagay sa loob ng 3 henerasyon. Kung hindi, tatanggalin ang kanilang noble status at sila'y ibababa bilang mga commoner. Napag-alaman na ang Hamilton family ay nasa kanilang 3rd generation na walang anumang malaking nagawa, dahilan kung bakit ang kanilang ama at ang panganay na anak na si Albrevet ay lubhang kinakabahan. Gusto nilang makagawa ng kontribusyon sa lipunan upang mapanatili ang kanilang status bilang noble. Si Bruno, sa kabilang banda, ay walang pakialam kahit mawalan pa siya ng status bilang noble at maging isang commoner, dahil siya'y isang chill na tao na hindi nag-aalala sa mga ganitong bagay. Nagulat si Liam sa pagiging kalmado ni Bruno sa sitwasyon, ngunit sa totoo lang, wala rin siyang pakialam. Kakadating lang niya kahapon sa buhay na ito, kaya wala pa siyang ideya kung ano ang dapat niyang gawin. Sa gitna ng kanilang usapan, dumating ang kanilang guro at inanunsyo na magsisimula na ang magic lectures nila. Nang marinig ni Liam ang salitang magic, tumayo siya agad mula sa kanyang upuan at tinanong kung talaga bang matututo siyang gumamit nito. Nagulat si Bruno sa sigasig ni Liam, kaya sinabi niya na may mga grimoires sa family storeroom at maaaring tingnan ni Liam ang mga iyon kung gusto niya. Gayunpaman, binalaan siya ni Bruno na huwag masyadong umasa dahil karamihan sa mga tao ay walang aptitude para sa magic. Kahit ganoon, hinikayat siya ng magic instructor na pag-aralan ito dahil mahalaga ang pag-unawa sa magic kahit hindi niya ito magamit. Pumunta si Liam sa kanyang maid at humiling na ipakita sa kanya kung nasaan ang mga grimoires. Dinala siya ng maid sa mansion study, at labis siyang humanga sa dami ng kaalaman na naroon. Habang naghahanap, nakakita siya ng isang libro tungkol sa basic fire magic. Binuksan niya ito at nagdesisyong subukan ang mga nakasulat na tagubilin. Sa kanyang unang pagtatangka, nagawa ni Liam na makalikha ng apoy sa dulo ng kanyang daliri, na talagang kahanga-hanga para sa isang baguhan. Pagkatapos nito, pumunta siya sa opisina ng kanyang ama upang humingi ng pahintulot na gamitin ang Grimoire Library, ngunit hindi siya gustong kausapin ng kanyang ama. Kaya, sa halip na mag-usap, padabog na sinabi ng kanyang ama na maaari niyang gawin ang kahit anong gusto niya. Bagamat medyo nakakapanlumo ang interaksyon nila ng kanyang ama, ang mahalaga ay nakuha ni Liam ang pahintulot na gamitin ang Grimoire Library. Sa mga sumunod na araw, ginugol ni Liam ang kanyang oras sa pagmaster ng lahat ng basic elemental spells. Kalaunan, natutunan niya kung paano i-cast ang mga ito nang hindi na kailan ganing basahin ang Grimoire, na labis na ikinagulat ni Bruno dahil hindi siya marunong gumamit ng magic kahit kaunti. Sinabi ni Bruno na kahanga-hanga si Liam, at malamang na makikilala siya balang araw. Gayunpaman, nagtanong si Bruno tungkol sa motibasyon ni Liam at tinanong kung kaya ba siya nagsusumikap matutunan ang magic ay dahil nais niyang maging susunod na family head. Dagdag pa ni Bruno, kung iyon ang layunin niya, maaaring maging target siya ng kanilang nakatatandang kapatid. Ngunit sinabi ni Liam na wala siyang interes sa politika ng kanilang pamilya. Sa totoo lang, iniisip lang niyang, cool, ang magic. Dahil na-master na niya ang lahat ng novice spells, nagpa siya siyang magsimula ng ice magic. Habang palabas siya ng library, bigla siyang pinatawag ng kanyang ama. Narinig ng kanyang ama ang tungkol sa talento ni Liam sa magic, at kahit wala siyang pakialam sa anak ilang araw na ang nakalipas, bigla siyang naging interesado kay Liam. Humingi siya ng magic demonstration, kaya ipinakita ni Liam na kaya niyang gumamit ng magic nang hindi binubuksan ang grimoire. Labis itong ikinatuwa ng Count dahil naisip niyang magagamit si Liam para mapanatili ang kanilang family's position.
Sinabi ng kanyang ama na maaari niyang gamitin ang anumang resources na kailangan niya para sa kanyang magic studies. Bigla namang dumating ang ulat na may isang tao na nakita sa kanilang lupain. Inutusan ng Count ang mga sundalo na magmobilisa upang hulihin ang lalaki. Mukhang malaking banta ang taong ito, ngunit walang pakialam si Liam dahil wala naman itong kinalaman sa kanya. Bumalik siya sa kagubatan upang magpraktis ng kanyang magic. Habang naglalakad siya sa kagubatan, nakita niya ang isang lalaki na nakaupo sa ilalim ng puno. Mukha itong kinakabahan at tinanong si Liam kung miyembro ba siya ng Hamilton family at naroon para hulihin siya. Kinumpirma ni Liam na miyembro nga siya ng Hamilton family, ngunit sinabi niyang wala siyang interes na hulihin ito dahil hindi niya alam kung sino ang lalaki. Laking ginhawa ng lalaki nang marinig ito, ngunit napansin niyang may dalang grimoire si Liam. Tinanong ng lalaki kung nag-aaral ba siya ng magic, at kinumpirma ito ni Liam. Sinabi rin niya na magpapraktis siya dahil ang patuloy na practice ang susi sa pagpapahusay. Bago umalis si Liam, tinanong siya ng lalaki kung gusto niyang matuto ng mas epektibong paraan ng paggamit ng magic. Napukaw nito ang interes ni Liam kaya tinanong niya kung ano ang ibig sabihin ng lalaki. Ipinakita ng lalaki ang isang teknik na nagpapahintulot na gumamit ng 5 iba't ibang klase ng magic ng sabay-sabay. Labis na humanga si Liam at tinanong kung maaari siyang turuan ng mabilis na magic lesson. Nagulat ang lalaki sa pagiging magalang ni Liam, dahil karamihan sa mga noble ay kilalang arogante. Pero naiiba si Liam, marahil dahil bago pa lang siya sa mundong ito. Sa unang leksyon, ipinaguhit ng lalaki kay Liam ang 2 diagram sa lupa ng sabay. Nagawa ito ni Liam ng mahusay kaya't inutusan siyang mag-cast ng 2 spells ng sabay, isang flame cutter sa kanan at isang fireball sa kaliwa. Pagkatapos i-visualize ang spells, nagawa ni Liam ang sabay na pagcast sa unang subok, na labis na ikinabilib ng lalaki. Ipinasubok ng lalaki na mag-cast ng 3 spells ng sabay. Sa una, mukhang gumagana ito, ngunit biglang naubos ang kanyang magic, kaya nabigo siya. Sinabi ng lalaki na ang dahilan ay kulang pa ang magic power ni Liam para mapanatili ang simultaneous cast. Pinaliwanag din ng lalaki na ang multi-spell casting technique ay gumagana lamang sa prime numbers. Maaari kang gumamit ng 1, 2, at 3 spells ng sabay, ngunit hindi gagana ang 4 na spells kahit anong gawin mo. Ang limitasyon ng lalaki ay 13 spells ng sabay, na sobrang kahanga-hanga, ngunit dahil sa laki ng kanyang magic power, kaya pa niyang umabot sa 6 kung gugustuhin niya. Dahil sa patakaran ng prime number rule, hindi makakapag-activate si Liam ng mas mataas na semo casting hanggang ang kanyang magic power ay kaya nang suportahan ang 17 spells. Sa ngayon, si Liam ay 12 spells pa lang ang kaya, ngunit naniniwala ang lalaki na, sa pamamagitan ng maayos na training routine, may aangat ni Liam ang kanyang magic power sa matataas na antas. Upang tulungan siya, iniaalok ng lalaki ang isang espesyal na ring. Ang ring na ito ay parang isang malaking grimoire at mayroong iba't ibang spells na nakaimbak dito, kaya maaaring pag-aralan ni Liam ang mga iyon anumang oras. Masiglang isinuot ni Liam ang singsing, at higit sa 300 spells ang nagsimulang pumasok sa kanyang isipan. Labis siyang nasasabik na subukan ng mga ito kaya tumingin siya sa kagubatan at inactivate ang windshot spell, na lumikha ng isang malakas na ihip ng hangin. Tuwang-tuwa si Liam sa naging resulta kaya bumaling siya sa lalaki upang pasalamatan ito, ngunit biglang wala na ang lalaki. Nang biglang dumating ang maid ni Liam, binalaan siya nito na delikado ang magpagala-gala sa kagubatan mag-isa sa ngayon. Ayon sa maid, may isang kainahinalang tao na pinaghahanap, kaya pinayuhan niya si Liam na mag-ingat sa pakikipag-usap sa mga estranghero. Bukod doon, dala rin ng maid ang isang grimoire na nais ng kanyang ama na ibigay kay Liam. Iniabot niya ito kay Liam bago bumalik sa mansyon. Pagkaalis ng maid, muling lumitaw ang lalaki sa likuran ni Liam. Agad siyang tinanong ni Liam kung saan siya nagpunta kanina. Sinabi ng lalaki na hindi siya umalis, gumamit lamang siya ng invisibility magic upang manatiling nakatago dahil hindi siya maaaring makita ng iba sa lugar na iyon. Pag-usapan man iyon, napansin ng lalaki ang bagong grimoire na nakuha ni Liam. Sinabi niya na mukhang kawili-wili ang librong iyon at inalok siyang turuan ng isang trick. Pinagbukas niya si Liam ng grimoire at sinabing subukang mag-summon ng isang spirit habang suot ang singsing na ibinigay sa kanya. Sinubukan ito ni Liam at nag-summon siya ng fire spirit, ngunit sa halip na manatili ito sa labas, na-absorb ito sa singsing. Inulit niya ito sa iba pang elemental spirits, at lahat ng ito ay naimbak sa singsing. Ngayon, maaari niyang hingin ang tulong ng mga spirits anumang oras. Pagkatapos mag-train ni Liam, napansin niyang wala na ang lalaki at sa pagkakataong ito, siguradong hindi na siya babalik. Bago umalis ang lalaki, iniwan niya ang isang mensahe para kay Liam na isinulat sa lupa,
ipagpatuloy mo ang iyong pag-eensayo sa magic at tiyak na magiging isang dakilang salamangkero ka sa hinaharap. At, huwag mo akong isusumbong ha, kung may magtanong, sabihin mo na wala ako dito. Bagamat kaunti lamang ang alam ni Liam tungkol sa lalaking iyon, hindi may kakaila na mas marami siyang natutunan sa hapong iyon kaysa sa maaaring matutunan niya ng mag-isa. Kaya't mula noon, kinilala niya ang lalaki bilang kanyang master at magpasawalang hanggan siyang magpapasalamat sa kanya. Isang buwan ang lumipas mula nang unang makilala ni Liam ang kanyang master. Sa panahong iyon, naging mas consistent siya sa kanyang training, at ngayon ay mas bihasa na siya sa paggamit ng kanyang magic. Isang araw, lumapit si Bruno kay Liam at nagulat nang makita na nakagawa si Liam ng white charcoal gamit lamang ang magic. Ang white charcoal ay mas mainit ang pagkasunog kumpara sa ordinaryong charcoal at hindi ito naglalabas ng usok. Napakakagamit nito, ngunit halos imposible itong gawin ng walang special furnace at extreme precision. Kaya't labis ang paghanga ni Bruno na nagawa ito ni Liam nang walang anumang kagamitan, kundi magic lang. Napansin din ni Bruno ang isang bag na puno ng Elcro crystals, mga crystals na nakakatulong sa pag-restore ng nagamit na magic power. Tinanong niya si Liam kung siya rin ba ang gumawa ng mga iyon. Kinumpirma ni Liam na siya nga, bagamat aminado siyang nahirapan siyang ma-perfect ang proseso noong una. Kinakailangan kasi nito ang sabay-sabay na paggamit ng 5 klase ng magic, ngunit sa huli ay nakuha niya rin ang tamang paraan. Masaya si Bruno na makita ang talento ng kanyang nakababatang kapatid. Ipinahayag niya na malamang kaya na ni Liam na tumayo sa sarili nitong mga paa. Bilang Polem, sinabi ni Bruno na ikakasal na siya kaya hindi na siya madalas na makikita sa mansyon. Nabigla si Liam dahil iyon ang unang beses na narinig niya ang tungkol sa kasal ni Bruno. Ipinaliwanag ni Bruno na ikakasal siya sa isang mababang ranggo na noble family. Bagamat mas maliit ang yaman ng pamilya ng mapapangasawa niya kumpara sa Hamilton family, magkakaroon naman siya ng mas malaking kalayaan, kaya masaya siya sa kasunduan. Hindi alam ni Liam kung ano ang mararamdaman tungkol dito, ngunit sinabi niyang masaya siya para kay Bruno. Bago umalis, binigyan ni Bruno ng payo si Liam, sinabi niya na ang kanilang ama ay talagang nais magkaroon ng anak na babae upang maipakasal ito sa royal family at mapanatili ang status ng Hamilton family bilang nobility. Ngunit dahil lalaki si Liam, itinuring siya ng kanilang ama bilang isang failure, at nagpa siya itong subukang muli na magkaroon ng anak na babae. Sa paglipas ng panahon, habang naghihintay ng pagkakataong iyon, lalo lamang siyang kinabahan tungkol sa posisyon ng kanilang pamilya. Sa desperadong pagsubok na makagawa ng isang dakilang bagay, nagpadala siya ng isang hukbo ng 1,000 sundalo upang patayin ang isang halimaw na nakasil sa kagubatan. Sa kasamaang palad, lubos na nabigo ang planong iyon, na nagresulta sa pagkamatay ng mahigit 70% ng mga sundalo. Ang kanilang ama ay patuloy pa ring nagsusumikap upang makagawa ng isang malaking tagumpay para sa Hamilton family. Subalit, sa personal na opinyon ni Bruno, ang pamilya nila ay parang cooked na. Kaya pinayuhan niya si Liam na mag-isip ng paraan para mabuhay ng independyente. Dahil dito, napagdesisyonan ni Liam na sundin ang payo ni Bruno tungkol sa pagiging independent. Nagsimula siyang magbenta ng kanyang mga produkto upang kumita ng sariling pera. Maganda ang naging resulta nito dahil ang white charcoal na kanyang ginawa ay isang mahalagang kalakal na mabenta sa magandang presyo. Gayunpaman, kailangan niya ng mas mataas na kita upang tuluyang makapagsarili. Habang nasa bayan, nagdesisyon si Liam na magpahinga at kumain sa isang noodle shop. Umorder siya ng isang mangkok ng ramen, at labis siyang nasarapan sa lasa nito. Napansin din niya na marami ang mahilig sa noodles sa lugar na iyon, ngunit ang problema, lahat ng noodles ay kailangang gawin mula sa simula at hindi ito tumatagal ng matagal. Dahil dito, nagkaroon ng ideya si Liam na maaaring magdulot ng malaking kita. Matapos ang kaunting eksperimento, pumunta siya sa kanyang maid at sa head chef habang naghahanda ang mga ito ng hapunan. Pinatikim niya ang kanyang bagong imbensyon, isang bloke ng noodles na kailangan lamang lagyan ng mainit na tubig. Sa simpleng paraan na ito, naging isang masarap na mangkok ng noodles ang kanyang produkto. Ginamit ni Liam ang tulong ng mga spirits upang lutuin at i-dehydrate ang noodles, kaya tumatagal ito ng mas matagal at mabilis ihanda. Naniniwala si Liam na ang kanyang imbensyon ay magiging patok sa masa, kaya nagmamadali siyang pumunta sa Merchant Guild upang ibenta ito. Ngunit sa kanyang pagkadismaya, sinabi ng merchant na hindi nila maaaring ipamahagi ang kanyang produkto dahil siya ay 5th son lamang ng Hamilton family. Kailangan niyang humingi ng nakasulat na pahintulot mula sa kanyang ama o sa kanyang nakatatandang kapatid na si Al Brevet upang maibenta ang anumang orihinal na produkto sa kanilang lupain.
Alam ni Liam na malamang ay hindi niya makukuha ang pahintulot nang hindi rin ibinibigay ang lahat ng kita sa kanyang pamilya. Kaya, pansamantala niyang tinigilan ang kanyang plano. Pagdating niya sa kanilang tahanan, nalaman na si Albrevet pala ang nag-utos sa merchant na tanggihan ang kahilingan ni Liam. Ayaw ni Albrevet na mas maging matagumpay ang kanyang nakakabatang kapatid kaysa sa kanya, kaya gagawin niya ang lahat upang pigilan ang tagumpay ni Liam. Hindi man alam ni Liam ang tungkol sa galit ng kanyang kapatid laban sa kanya, determinado siyang ipagpatuloy ang pagbebenta ng kanyang mga produkto. Dahil dito, nagdesisyon siyang gumawa ng mas matapang na hakbang. Nilagyan niya ng maraming produkto ang isang item box na ginawa gamit ang singsing ng kanyang master. Pagkatapos, nagsimula siyang mag-cast ng summon ng magic, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nagsusummon ng spirit kundi ng kanyang sarili. Sa una, mukha itong gumana bilang isang teleportation spell, ngunit sa halip, nakagawa siya ng isang perpektong kopya ng kanyang sarili. Ipinadala niya ang kanyang clone sa kalapit na rehiyon upang doon magbenta. Kung hindi siya pinapayagan magbenta sa Hamilton region, gagawin niya ito sa ibang lugar. Makalipas ang ilang araw, nagpadala ang clone ni Liam ng mensahe tungkol sa mga naging benta nito. Sa bilis ng kita, mukhang magkakaroon si Liam ng sapat na pera upang maging independyente. Kapag hindi nagbebenta si Liam, ginagamit niya ang kanyang clone upang magpraktis ng mga attack spells. Sa wakas, natutunan na niyang kontrolin ang magic missile spell, kaya labis siyang nasiyahan sa kanyang sarili. Bigla niyang narinig ang paparating na mga hakbang kaya agad niyang pinawi ang kanyang clone at lumabas upang tingnan kung sino iyon. Sa kanyang gulat, nakita niya si Albrevet, walang paligoy-ligoy, agad siyang tinanong ni Albrevet kung ano ang nais niyang maging sa hinaharap. Alam ni Liam na tinatanong lamang siya ni Albrevet upang malaman kung tunay ba siyang banta sa posisyon ni Albrevet bilang tagapagmana ng pamilya. Gaya ng nabanggit, walang interes si Liam sa politika ng pamilya, kaya sinabi niya kay Albrevet na nais niyang maging independyente sa hinaharap. Labis na nabunutan ng tinik si Albrevet dahil hindi na niya kailangang makipagkompetensya kay Liam para sa karapatang magmana. Dahil dito, inalok ni Albrevet na tulungan si Liam maging independyente ng mas mabilis, at nagbigay siya ng rekomendasyon para makapasok si Liam sa Hunters Guild. Kinahapunan, pumunta si Liam sa Hunters Guild, pagpasok niya pa lang, lahat ng mata ay nakatuon sa kanya dahil hindi makapaniwala ang mga hunters na may isang bata sa loob. Nagpunta si Liam sa front desk upang makilala ang guildmaster, na naabisuhan na ni Albrevet tungkol kay Liam. Gayunpaman, sinabi ng guildmaster na kailangang dumaan si Liam sa isang pagsusulit upang masukat ang kanyang kakayahan. Sinabi ng guildmaster kay Liam na gumamit ng kahit anong offensive spell laban sa kanya. Ngunit si Liam ay hindi pamilyar sa salitang incantation, kaya wala siyang ideya kung ano ang ibig sabihin nito. Inakala ng guildmaster na bahagyang mas malakas si Liam kaysa sa karaniwan dahil ni-recommend siya ni Albrevet, ngunit nang mag-cast si Liam ng spell, halos maabot ng guildmaster ang bingit ng kamatayan. Sa kabutihang palad, hindi direktang tinarget ni Liam ang guildmaster. Matapos kumalma ang guildmaster, binigyan niya si Liam ng B-rank status. Ngayon na may opisyal na ranggo na si Liam, nagpasya siyang simulan ang kanyang unang misyon. Ngunit bago siya makaalis, nilapitan siya ng isang babae na nagpakilala bilang aso na Aqua. Labis siyang humanga sa kakayahan ni Liam kaya tinanong niya kung gusto nitong makipag-team up sa kanya. Plano ni Liam na mag-solo, ngunit wala naman siyang tutol sa pagkakaroon ng kasama kaya pumayag siya. Tuwang-tuwa si Asuna at agad siyang hinayla upang magtrabaho. Habang naglalakad sila, nalito si Liam dahil wala pa silang natatanggap na misyon. Ipinaliwanag ni Asuna na ang mga misyon ay ibinibigay lamang sa mga A-rank parties o mas mataas. Para sa mga mabababang ranggo, kailangan nilang maghanap at pumatay ng mga mapanganib na halimaw para sa gantimpala. Sa kabutihang palad, nakakita sila ng isang wolf monster, ngunit hindi lang ito nag-iisa, isang buong pack ng wolves ang kanilang hinarap. Nag-alala si Asuna dahil napakarami ng mga wolves, ngunit inisip ni Liam na magiging madali lang ito kung magtutulungan sila. Sinabi niya kay Asuna na tapusin ang mga wolves habang siya ang bahala sa pag-disable sa mga ito. Gumamit si Liam ng Earth Spirits bilang pain upang makuha ang atensyon ng mga wolves. Nang kumagat ang mga wolves sa pain, pinalawak ni Liam ang mga gnomes upang malak ang kanilang mga panga. Dahil hindi na sila makakagalaw, isa-isa silang tinapos ni Asuna. Sa kabuuan, nakapatay sila ng 42 wolves, pagkatapos, dinala nila ang mga bangkay sa guildmaster, na labis na humanga sa kanilang kakayahan. Ibinigay niya sa kanila ang isang espesyal na misyon, alisin ang isang armored caterpillar na humaharang sa daan patungo sa bayan. Ang halimaw na ito ay isang malaking banta, lalo na't may darating na mahalagang tao sa bayan.
Sineryoso ni Liam ang misyon at agad silang naghanap ng halimaw. Madali nilang natagpuan ang armored caterpillar, ngunit kahit anong gawin nila, hindi nila ito mapatay. Ang matitinding atake ni Asuna at lahat ng magic ni Liam ay nababaliwala lamang dahil sa matibay na balat ng halimaw. Habang nagpapahinga, pabirong sinabi ni Asuna na tanging isang meteor strike lang ang makakapasok sa baluti nito, ngunit imposible namang mangyari iyon. Ang biro ni Asuna ay nagbigay kay Liam ng isang kahanga-hangang ideya. Sinabi niya kay Asuna na akitin ang atensyon ng halimaw habang naghahanda siya ng kanyang plano. Bagamat wala siyang ideya kung ano ang plano ni Liam, sinunod ni Asuna ang kanyang utos at inilihis ang pansin ng halimaw. Nang nasa tamang posisyon na ito, binuksan ni Liam ang kanyang item box at inilabas ang isang napakalaking bato. Pinabagsak niya ito sa caterpillar, at sa isang hampas lang, napatay nila ito. Napakabisa ng paraan ni Liam at Asuna na matapos nilang patayin ang unang armored caterpillar, natagpuan at napatay rin nila ang ikalawa. Nag-alala si Liam na maaaring may iba pang caterpillars sa paligid, kaya gumamit siya ng search spell. Tama ang kanyang hinala, natagpuan niya ang isa pang halimaw na nagtatago malapit, at agad rin niya itong pinatay. Labis na humanga ang guildmaster sa performance ni Asuna at Liam kaya inalok niya silang bigyan ng gantimpalang 5 beses ang orihinal na halaga. Makalipas ang ilang araw, nang dumating ang mahalagang bisita, sina Liam, Asuna, at maraming tao mula sa bayan ay nagtipon upang makita kung sino ito. Naroon din ang ama ni Liam at si Albrevet upang salubungin ang panauhin. Ngunit, sa hindi maipaliwanag na dahilan, tila interesado ang bisita kay Liam. Maraming nangyari, at kalaunan, tinawag ni Jam Stanley si Liam para sa isang pribadong pagpupulong. Wala namang ideya si Liam kung bakit nagpakilala si Jam bilang Jam Stanley at agad na dumiretso sa punto. Tinanong niya si Liam kung paano niya nakuha ang singsing ni Raymond. Pinaghinalaan niya na ninakaw ito ni Liam, ngunit mabilis na tumayo si Liam at galit na sinabi na hindi niya kailanman gagawin iyon sa kanyang master. Ikinwento ni Liam ang buong pangyayari tungkol sa kanyang pagkikita kay Raymond sa kagubatan. Matapos marinig ang kwento, natawa si Stanley dahil mukhang tipikal na gawain iyon ni Raymond. Humingi siya ng paumanhin sa maling akusa kay Liam dahil hindi niya alam na tumanggap si Raymond ng estudyante. Gayunpaman, nais niyang subukin kung gaano kalakas ang estudyante ni Raymond. Inutusan ni Stanley ang kanyang assistant na si Simone na pumunta sa isang sulok at sinabi kay Liam na gamitin ang kanyang pinakamalakas na spell laban kay Simone. Pumayag si Liam sa pagsubok, kaya naghanda siya at nagcast ng magic missiles. Para makuha ang pinakamalakas na resulta, gumamit siya ng isang incantation na kamakailan lang niyang natutunan. Ang incantation ay nag-a-amplify ng magic power na ginamit sa spell, at para maging mas epektibo, kailangang may personal na kahalagahan ang mga salitang ginagamit dito para sa caster. Kaya, sinimulan ni Liam ang incantation sa pamamagitan ng pagbanggit sa mga pangalan ng kanyang paboritong idols. Epektibo ang incantation dahil ang kanyang spellcasting ay lumakas mula sa karaniwang 7 missiles patungo sa 11 missiles ng sabay. Sa kasamaang palad, hindi nakayanan ni Simone ang lakas ng spell. Tumagos ito sa kanyang shield at tinamaan siya, labis na humanga si Jam Stanley sa kakayahan ni Liam na mag-cast ng high-volume magic, kaya inalok niya si Liam ng gantimpala, ang pagiging isang knight. Ang pagiging knight ni Liam ay nangangahulugan na siya ngayon ay opisyal na independyente. Dahil dito, malamang ay titigil na si Albrevet sa pagbabantay sa kanya, dahil hindi na siya itinuturing na banta sa pagmana ng pamilya. Alam ni James na malapit niyang kaibigan si Raymond, kaya batid niya na mahilig itong maglaro ng mga practical jokes. Tinanong niya si Liam kung may nangyari bang kakaibang biro mula kay Raymond kamakailan. Nang banggitin ito, naalala ni Liam ang nangyari habang siya ay nagsasanay upang ma-master ang kanyang item box. Ginamit niya ito upang alisin ang tubig sa isang lawa sa kagubatan, at doon niya natagpuan ang isang liham na iniwan ni Raymond. Ang liham ay naka-address kay Liam at sinabing nais ni Raymond na bigyan siya ng 100 kilo ng ginto bilang graduation gift. Gayunpaman, ang lahat ng ginto ay lumubog sa ilalim ng lawa, kaya nagpa siya si Raymond na gawing gold dust ang ginto at ihalo ito sa ilog. Sa tingin ni Liam, sayang lang ang ginto na itinapon sa ilog, ngunit ayon kay James, kung kilala niya si Raymond, malamang may mas malalim na dahilan ito kaysa sa simpleng biro. Sinunod ni Liam ang payo ni James at bumalik siya sa lawa upang muling gamitin ang kanyang item box para sipsipin ang tubig. Ngunit sa pagkakataong ito, naisip niya ang mas magandang ideya, gamitin ang kanyang item box upang paghiwalayin ang gold dust mula sa tubig. Nang gawin niya ito, isang nakatagong pintuan ang lumitaw. Sa loob, natagpuan niya ang isa pang liham mula kay Raymond.
Nakasulat dito na ang tunay na graduation gift para kay Liam ay isang maximum level grimoire, at iyon ay nasa loob ng silid. Sinabi rin ni Raymond na hindi niya kailanman na-master ang grimoire na iyon, ngunit posibleng magamit ito ni Liam dahil na-figure out niya ang palaisipan. Kinuha ni Liam ang grimoire at sinilip ang mga spell na nasa loob nito. Isang spell ang nakakuha ng kanyang atensyon, ang Another World. Ilang oras ang ginugol ni Liam sa pagsasanay upang ma-activate ang spell, at sa wakas, nagtagumpay siya. Ang Another World spell ay lumilikha ng isang hiwalay na dimension kung saan si Liam ang may buong kontrol. Maaari siyang magbukas ng gateway kahit saan, at walang sino man ang maaaring makapasok nang walang pahintulot niya. Labis ang tuwa ni Liam sa napakaraming kamanghamanghang bagay na maaari niyang gawin gamit ang Another World spell, kaya sa unang pagkakataon, muling lumabas siya upang mangaso kasama si Asuna. Sa pagkakataong ito, ang kanilang kalaban ay isang napakalaking frog monster. Sinubukan muna ni Liam na atakehin ito gamit ang kanyang fire spirits, ngunit hindi sapat ang lakas ng mga iyon upang patayin ang Palaka. Bilang ganti, nagsimulang mag-charge ng ultimate attack ang halimaw. Bago sila tamaan, mabilis na hinayla ni Liam si Asuna papasok sa kanyang pocket dimension. Dahil dito, pareho silang nailigtas mula sa electrocution ng Palaka. Nang maubos ang enerhiya ng halimaw, agad nila itong tinapos. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik sila sa guild dala ang Frog's Magic Stone. Hindi makapaniwala ang guildmaster na nagawa nilang tapusin ang misyon. Ang quest na iyon ay A-rank, kaya inakala niyang maghihirap sila. Ngunit tila napakadali nito para kay Liam, nainis si Asuna sa guildmaster dahil patuloy nitong binibigyang diin si Liam, na para bang siya lang ang nagtatrabaho, kahit na lumaban din si Asuna. Humingi ng paumanhin ang guildmaster ngunit paliwanag niya, dahil halos lahat ng ginawa ay si Liam, nakalimutan niyang miyembro rin ng team si Asuna. Napansin ng guildmaster na nadidismaya si Asuna sa pagiging mas mahina niya kumpara kay Liam. Kaya't nagmungkahi siya ng isang responsableng ideya, gawing slave ni Liam si Asuna. Parehong hindi natuwa sina Liam at Asuna sa ideyang iyon, dahil bilang slave, mapipilitan si Asuna na sundin ang anumang utos ni Liam, kahit pa ito ay may kalokohan. Ngunit binanggit ng guildmaster na kung magiging familiar ni Liam si Asuna, automatikong lalakas si Asuna kasabay ng paglakas ni Liam. Nang marinig ito, agad na pumayag si Asuna na maging slave ni Liam. Sinabi niyang wala siyang pakialam kahit magbigay pa ng nakakahiya o pervy request si Liam dahil tiwala siyang hindi ito gagawin ni Liam. At kahit gawin man niya, hindi raw ito magiging issue sa kanya. Nagbuo sila ng kontrata, at sa sandaling matapos ito, biglang naglaho si Asuna. Nagulat ang lahat, ngunit bigla siyang muling lumitaw sa likuran ni Liam. Ipinaliwanag niya na gumalaw lang siya ng sobrang bilis matapos maitatag ang kontrata. Narinig ni Asuna ang isang boses sa kanyang isipan na nagsabi, "Unique skill acquired, Speedster." Labis itong ikinatuwa ni Liam, napaka-interesante ng ideya na makakuha ng natatanging kasanayan mula sa familiar contracts, kaya't naisip niyang subukan ito muli. Ngunit dahil ang familiar contracts ay nangangailangan ng sapilitang pagsunod, mahirap makahanap ng taong handang isuko ang kanilang kalayaan kapalit ng kapangyarihan. Sa kabutihang palad, kilala ni Asuna ang isang taong angkop para sa kontrata. Pinuntahan nila ang kaibigan ni Asuna na si Jody at ipinaliwanag ang buong sitwasyon. Wala namang masyadong ginagawa si Jody sa kasalukuyan, kaya pumayag siya na maging familiar ni Liam. Matapos mabuo ang kontrata, tinanong siya ng lahat kung nakakuha rin ba siya ng unique skill. Sa halip na sumagot, tahimik na lumabas si Jody ng guild at bumalik na may dalang dalawang sandwich. Ibinigay niya ang isang sandwich sa isang lalaking may bali ang kamay, at pagkakain nito, agad gumaling ang kanyang braso. Ipinaliwanag ni Jody na ang kanyang unique skill ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang magpagaling ng mga tao sa pamamagitan ng pagkain ginagawa niya. Ilang araw ang lumipas, muling nakipagkita si Liam kay James, na inabisuhan siya na darating si Princess Scarlet upang makipagkita sa kanya. Hindi maintindihan ni Liam kung bakit kailangan pang pumunta ng prinsesa para makita siya, ngunit ipinaalala ni James na nakumpleto ni Liam ang isang A-rank quest, kaya't napatunayan niyang malakas siya. Bukod pa rito, may kakayahan siyang magbigay ng unique skills sa pamamagitan ng pagiging master ng iba. Partikular na interesado ang prinsesa na makita ang mga kakayahan ng mga familiars ni Liam. Gayunpaman, mariing tumanggi si Liam, hindi makapaniwala si James na kayang tanggihan ni Liam ang isang kahilingan mula mismo sa reyna, ngunit ipinaliwanag ni Liam na bagamat familiars niya sina Jody at Asuna, itinuring niya ang mga ito bilang mga kaibigan, kaya hindi niya gagawing aliwan ang kanilang mga kakayahan para sa kasiyahan ng iba. Nakita ni James na hindi magbabago ang pasya ni Liam kaya't pinauwi niya ito.
Matapos umalis si Liam, isiniwalat na ang maid na nagsilbi sa kanila ay mismong si Princess Scarlet na nakadisguise. Humingi ng paumanhin si James sa prinsesa dahil sa pagtanggi ni Liam, ngunit sa halip na magalit, natuwa pa ang prinsesa. Nakita niyang interesante na handang kalabanin ni Liam ang royalty para lamang protektahan ang kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, gusto niyang makita kung mananatili si Liam sa kanyang paninindigan kapag harap-harapan na silang mag-usap. Kinabukasan, ipinatawag si Liam upang makipagkita kay Princess Scarlet, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nakadisguise. Kailangang mag-ingat si Liam kung paano siya tutugon. Pagpasok niya sa palasyo, lumuhad siya sa harap ng prinsesa, ngunit agad na dumiretso si Scarlet sa usapan. Ipinatawag niya ang isang upuan para kay Liam at binanggit na narinig niya ang tungkol sa pagkatalo ni Liam sa isang armored caterpillar at isang higanteng palaka. Partikular siyang humanga na nagawa ni Liam patayin ang palaka nang hindi gumagamit ng high-level magic, isang bagay na hindi pa nagagawa ng kahit sino. Gayunpaman, mas interesado si Scarlet sa mga familiars ni Liam. Hiniling niya na ipakita sa kanya ang kanilang mga kakayahan. Ramdam ni Liam na ginagamit ng prinsesa ang kanyang awtoridad upang pilitin siyang sumunod, ngunit hindi niya matanggap ang kahilingan nito. Tinanong ni Scarlet kung talagang tatanggihan niya ang isang direktang utos mula sa isang noble, ngunit kahit ano pa ang kahinatnan, nanatiling matatag si Liam sa kanyang sagot. Mariin niyang tinanggihan ang kahilingan ng prinsesa. Para kay Liam, hindi niya gagawing aliwan ng kanyang mga kaibigan, kahit pa siya'y harapin ang galit ng prinsesa. Sa gulat ni Liam, biglang tumawa ng malakas si Princess Scarlet. Sinabi niya na si Liam ang kauna-unahang tao na kanyang nakilala na nananatiling tapat sa kanilang prinsipyo kahit paharapin ang mataas na awtoridad. Labis siyang natuwa at napahanga kaya nais niyang bigyan ng gantimpala si Liam. Ipinahayag niya na simula sa araw na iyon, si Liam ay bibigyan ng title bilang isang baron. Nagulat si Liam at halos hindi makapaniwala, sa kanyang pananaw, wala siyang nagawang karapat-dapat upang makakuha ng ganoong karangalan. Ngunit si Scarlet ay nagustuhan si Liam, at dahil siya ang prinsesa, magagawa niya ang anumang nais niya. Dagdag pa rito, sinabi ni Scarlet na ang pagkakaroon ni Liam ng sariling title ay magdudulot ng pagbaba ng status ng kanyang pamilya bilang nobility, isang bagay na hindi alintana ng prinsesa. Ngunit may isa pang regalo si Scarlet para kay Liam, isang familiar contract grimoire. Labis na nasabik si Liam sa regalong ito, higit pa sa kanyang pagkatuwa sa pagiging isang baron. Buong pasasalamat niyang tinanggap ang grimoire at masayang umalis upang magpraktis gamit ito. Pagkalipas ng kaunting oras, nakita si Liam na nakaupo sa kagubatan habang binabasa ang grimoire. Madali niyang nagamit ang mga spells mula sa aklat, ngunit alam niyang hanggang hindi niya ito tuluyang namamaster, ang mga contracts na gagawin niya gamit ito ay pansamantala lamang. Habang nagsasanay siya, napansin niyang papalapit si Bruno. Nagulat siya dahil matagal nang ikinasal at umalis ng bahay si Bruno. Tinanong niya kung bakit naroon ang kanyang kapatid, ngunit sinabi lang ni Bruno na wala siyang partikular na dahilan, gusto lang niyang makipagkita kay Liam at personal na batiin ito sa pagiging isang baron. Sinabi ni Bruno na ito ay isang malaking tagumpay, at idinagdag pa niya na sa teknikal na aspeto, mas mataas na ngayon ang ranggo ni Liam kaysa sa kanilang ama. Nalito si Liam at tinanong kung paano iyon nangyari, dahil alam niyang ang kanilang ama ay isang count at siya ay isang baron lamang. Ipinaliwanag ni Bruno na bagamat mas mababa ang ranggo ng baron kaysa sa count, ang bansang ito ay may kakaibang sistema ng paghahati ng nobles. May dalawang kategorya, ang mga nakamit ang kanilang mga titulo sa sarili nilang pagsusumikap, at ang mga nagmana ng kanilang titulo. Siyempre, mas mataas ang tingin sa mga taong nakamit ang kanilang titulo sa sariling kakayahan. Hindi alam ni Liam na ganoon ang sistema, gayunpaman, hindi siya masyadong naapektuhan nito. Kahit na ngayon ay mas mataas na ang kanyang ranggo kaysa sa kanilang ama, mas interesado siya sa patuloy na pag-aaral ng magic kaysa sa politika ng nobility. Habang naglalakad si Liam sa mga pasilyo, nadaanan niya si Albrevet at binati ito. Ngunit sa halip na bumati pabalik, bastos na iniwasan ni Albrevet si Liam. Naiwan si Liam na nagtataka kung bakit galit na galit ang kanyang kapatid. Samantala, si Albrevet ay nagngangalit sa galit, hindi niya matanggap na ang bobo niyang nakakabatang kapatid ay biglang sumisikat at nag-uumapaw sa mga tagumpay. Habang naglalakad, narinig niya ang usapan ng ilang maids tungkol sa mga kamanghamanghang nagawa ni Liam kamakailan. Labis itong ikinainsulto ni Albrevet, kaya't sinigawan niya ang mga ito, sinasabing, kung sa tingin ninyo'y napakahusay ni Liam, bakit hindi na lang kayo magtrabaho para sa kanya? Napansin ng mga maids na halata ang pagseselos ni Albrevet, kaya't agad silang humingi ng paumanhin para hindi siya lalong magalit.
Ngunit hindi pa natatapos si Albrevet, tinanong niya ang mga ito kung sa tingin nila ay mas mahusay si Liam kaysa sa kanya. Ang sagot ay malinaw, isa sa kanila ay isang magic prodigy na nakakuha ng titulo sa edad na 12, habang ang isa naman ay isang spoiled brat na walang nagawang kapansin-pansin sa kanyang buhay. Ngunit, dahil gusto ng mga maids na manatili sa trabaho nila, sinabi na lang nila kay Albrevet na siya ang mas mahusay. Nag-walk out si Albrevet na galit, determinado siyang patunayan na mas magaling siya kaysa kay Liam, kaya't nanumpa siyang gagawa rin ng isang makabuluhang bagay. Kinabukasan, nakipagkita si Liam kina Asuna at Jody sa bayan. Napansin nilang naging sikat na sila sa mga tao, karamihan ay dahil sa kagandahan ni na Jody at Asuna. Tuloy, halos lahat ng lalaki sa paligid ay masamang nakatingin kay Liam dahil sa inggit. Pagkatapos ng ilang usapan, iminungkahi ni Liam na bumuo sila ng isang party para maging opisyal ang kanilang grupo. Gayunpaman, hindi niya gustong pilitin ang dalawa na gawin ang ayaw nila, kaya tinanong niya kung okay lang ito sa kanila. Wala namang dahilan sina Asuna at Jody para tumanggi, kaya pumayag sila na bumuo ng party kasama si Liam. Kinahapunan, nagtungo ang grupo sa kagubatan para sa isang misyon. Gumamit si Jody ng kanyang bow and arrow upang tamaan ang isang wolf sa leeg. Habang mahina na ang halimaw, mabilis na tumakbo si Asuna at tinapos ito gamit ang kanyang espada. Pinuri ni Liam si Asuna dahil napansin niyang mas bumilis ito mula nang maging familiar niya. Samantala, napansin ni Jody ang malaking pagbabago sa sarili niya. Wala na siyang old lady vision dahil sa kontrata, na para bang bumalik siya sa kanyang kabataan. Tinanong ni Liam kung palaging mabuti ang pagkakaroon ng mas malinaw na paningin. Ayon kay Jody, hindi siya kailanman tatanggi sa mas maayos na paningin, lalo na't isa siyang archer. Dahil dito, tinaas ni Liam ang kanyang kamay at nagcast ng isang enhancement spell sa mga mata ni Jody. Agad na nagkaroon siya ng kakayahang makita ng mas malayo kaysa dati, na ikinatuwa ni Jody. Tinanong ni Asuna si Liam tungkol sa ginawa niya kay Jody. Ipinaliwanag ni Liam na gumamit lang siya ng isang basic enhancement spell upang mapabuti ang paningin ni Jody. Sa tingin ni Asuna, sobrang astig nito kaya nakiusap siyang i-enhance din ni Liam ang kanyang mga kakayahan. Gayunpaman, hindi sumang-ayon si Liam, maaaring mapalakas niya ang combat power ni Asuna, ngunit may malaking panganib na mabalian siya ng buto dahil sa stress ng bagong lakas. Sa kabilang banda, ang pagpapabuti ng paningin ay halos walang masamang epekto. Dahil sa kanyang 20/20 vision, kaya na ni Jody na i-snipe ang anumang nasa saklaw ng kanyang pana. Laking pasasalamat niya kay Liam sa Red Along ito, pagkatapos ng mahabang araw ng pangangaso, bumalik si Liam at ang grupo sa guild, ngunit nagulat sila sa kaguluhang kanilang nadatnan. Tinanong nila kung ano ang nangyari at nalaman nilang si Albrevet ang dahilan ng gulo. Sinira nito ang forest seal, na nagdulot ng malaking problema. Agad na naisip ni Liam na ginawa ito ni Albrevet dahil sa baluktot na pagseselos. Sa tingin ni Liam, bahagi ng kasalanan ay nasa kanya, kaya't nagmadali siyang pumunta sa kagubatan upang tingnan ang sitwasyon. Pagdating nila roon, mas malala pa ang kanilang nadatnan kaysa sa inaasahan. 12 ng sundalo ang sugatan, at marami na ang namatay. Laking pagkasindak ni Liam, napansin niya si Albrevet na nakahiga sa lupa, sugatan. Agad niyang nilapitan upang alamin ang kalagayan nito. Ngunit nang makita siya ni Albrevet, bigla itong nagwala at sinabing hindi pa siya nabigo. Bigla, kinuha ng guildmaster ang isang patpat at tinapak sa ulo si Albrevet upang patahimikin ito. Sabi niya, sapat na ang kaguluhan sa paligid at hindi na nila kailangan ng mas maraming kalituhan mula kay Albrevet. Matapos alisin si Albrevet, lumapit ang guildmaster kay Liam at sinabing mabuti na lang at dumating siya. Tinanong ni Asuna kung ano ang nangyayari, kaya ipinaliwanag ng guildmaster na ang halimaw na Dragonfiend Raiden ay dati nang nakasil sa kagubatan na ito, salamat sa pagsisikap ng lolo ni Liam. Ngunit dahil sa kabiguan ni Albrevet na patayin si Raiden, nawala ang seal, at ngayon ay nakawala si Raiden. Alam nila kung paano muling i-seal si Raiden, at nakapaghanda na ng mga kinakailangang tao ang guildmaster para gawin ito. Ngunit ang problema ay ang mga anak ni Raiden, ang mga Little Wrens. Sila ang sanhi ng lahat ng pagkasira at pinsala, kung ang maliliit pa lang ay nakagawa na ng ganitong karaming pinsala, paano pa ang mismong Raiden? Sa kabutihang palad, dahil matagal nang nakasil si Raiden, aabutin pa ng 1 linggo bago niya maibalik ang buong lakas niya upang umatake. Kung marisil nila siya bago iyon, maiiwasan ang sakuna. Determinado si Liam na tumulong, kaya't nagmadali siyang pumunta sa kinaroroonan ni Raiden at nakita niyang binabantayan ito ng 3 Little Wrens. Ang mga Little Wrens ay hindi ganoon kalalaki, kaya't nagpa siya si Asuna na subukan ang kanyang swerte at umatake.
Ngunit habang tumatakbo siya palapit, nagpaputok ng fireball ang isa sa mga Little Wrens. Bagamat naiwasan ito ni Asuna, ang puno sa likuran niya ay ganap na nawala sa usok. Sinubukan naman ni Liam na gamitin ang kanyang magic missiles upang umatake, ngunit ginamit ng mga Wrens ang kanilang mga fireballs upang kontrahin ito. Naging malinaw kay Liam na ang kanyang pinakamalakas na spell ay hindi sapat upang talunin ang mga halimaw. Gayunpaman, may isa pang trick na maaari niyang subukan. Inutusan ni Liam si Asuna na dalhin si Jody at tumakbo palayo. Habang papalapit ang lahat ng Little Wrens kay Liam, binuksan niya ang kanyang Another World Gate at hinayaan silang mahulog dito. Agad silang natrap sa loob ng hiwalay na dimensyon. Hindi makapaniwala ang Guildmaster na nagawa ni Liam talunin ang tatlong Little Wrens ng mag-isa, at maging si Liam ay nagulat dahil muntik na siyang matalo. Ngayon na wala nang makakapigil sa kanila, inutusan ng Guildmaster ang lahat na simulan na ang resilang kay Raiden. Habang abala ang iba, bumalik sina Asuna at Jody sa tabi ni Liam. Lubos siyang na-relieve na ligtas ang dalawa, tinanong nila si Liam tungkol sa spell na ginamit niya upang talunin ang mga Little Wrens. Ipinaliwanag ni Liam na ang ginamit niya ay isang spell na lumilikha ng isang separate dimension. Sinabi niya na natrap niya ang mga Little Wrens sa loob nito, at walang panganib na makatakas ang mga ito. Sa kanyang kasalukuyang antas ng mastery, anumang nasa loob ng dimensyon ay mawawala kapag isinara niya ang gate. Biglang narinig ni Liam ang isang boses sa kanyang isipan, at sa sumunod na segundo, nahila siya papunta sa isip ni Raiden. Tinawag siya ni Raiden bilang isang human with an immense soul at tinanong kung sino siya talaga. Ngunit naguluhan si Liam sa tanong, dahil sa pagkakaalam niya, isa lang siyang ordinaryong tao. Bagamat iyon ang sinabi ni Liam, hindi kumbinsido si Raiden. Malinaw niyang nakikita na ang katawan at kaluluwa ni Liam ay hindi tugma. Napagtanto ni Liam na maaaring tinutukoy ni Raiden ang katotohanang siya ay reincarnated sa katawan ni Liam Hamilton. Nagtaka si Liam kung alam ni Raiden ang dahilan sa likod nito, ngunit sa kasamaang palad, wala rin itong ideya. Gayunpaman, sinabi ni Raiden na sigurado siyang magiging kakaiba at kapanapanabik ang buhay ni Liam. Dahil dito, nag-alok si Raiden ng isang kasunduan, nais niyang samahan si Liam sa kanyang buhay. Nangako siyang hindi siya magdudulot ng anumang pinsala kay Liam o sa mga tao sa paligid niya kung papayag si Liam. Sa katunayan, inalok pa niyang tulungan si Liam na mas paunlarin ang kanyang mga kakayahan. Hindi naramdaman ni Liam ang anumang galit o masamang intensyon mula kay Raiden, kaya't sa huli, pumayag siya sa kasunduan. Biglang naglaho ang katawan ni Raiden at naabsorb sa kaluluwa ni Liam. Isang dragon mark ang lumitaw sa kamay ni Liam, at naramdaman niya ang lakas ni Raiden na dumadaloy sa kanyang katawan. Upang subukan ang kanyang bagong kakayahan, agad siyang nag-cast ng magic missile patungo sa langit. Ang resulta ay mas malakas kaysa dati, na nagpapatunay na ang lakas ni Raiden ay ngayon ay bahagi na niya. Sa kanyang gulat, napagtanto ni Liam na kayanan niyang mag-control at mag-fire ng 17 spells ng sabay-sabay. Tiyak na dahil ito sa power boost na ibinigay ni Raiden sa kanya. Ngunit ang paggamit ng lakas ni Raiden ay may negatibong epekto, lahat ng tao sa paligid ni Liam ay nakakaranas ng matinding sakit ng ulo dahil sa sobrang densidad ng kanyang mana. Napansin ni Liam ang paghihirap ng mga tao at agad niyang naintindihan na ang kanyang mana ang sanhi. Agad niyang sinupil ang kanyang mana at humingi ng paumanhin sa kanyang kawalang ingat. Bilang pagpapakita ng kanyang sinseridad, inalok niya ang Guildmaster ng 10 kilo na gold dust at sinabi sa kanya na gamitin ito para sa paggamot ng mga nasugatan sa labanang ito. Kinagabihan, nagkaroon ng pulong si Liam at ang kanyang ama. Lubos ang pasasalamat ng kanyang ama sa ginawa ni Liam dahil naiwaksi nito ang isang malaking sakuna na maaaring idinulot ng kawalang pananaw ni Albrevet. Narinig rin niyang nananatili pa rin sa bayan si James, kaya malamang ay makarating agad ang balita tungkol sa tagumpay ni Liam sa Royal Capital. Nang gabing iyon, natulog si Liam ng mahimbing, ngunit paggising niya kinaumagahan, napansin niyang 2 bagong spells ang lumitaw sa kanyang isipan. Mabilis siyang tumakbo palabas upang subukan ang mga ito. Matapos ang ilang oras ng pagsasanay, nagawa niyang gamitin ang isa sa mga spells at nakapag-summon siya ng isang Little Raiden. Bagamat kasalukuyan itong mukhang isang cute na alaga, may potensyal itong maging kapaki-pakinabang sa labanan kapag mas na-practice pa ni Liam ang paggamit nito. Habang naglalaro si Liam kasama ang Little Raiden, biglang lumapit mula sa likuran si Princess Scarlet. Agad niyang nakilala ang magic na ginamit ni Liam, isang holy magic. Alam na ni Scarlet na kahanga-hanga si Liam, ngunit hindi niya akalaing magagawa nitong gumamit ng holy magic sa murang edad. Gayunpaman, hindi iyon ang dahilan ng pagbisita ni Scarlet. Naroon siya upang personal na ibigay ang gantimpala ni Liam para sa pagkatalo sa Dragon Fiend.
Gusto niyang bigyan si Liam ng mas mataas na titulo ng nobility, ngunit matindi ang pagtutol ng ibang nobles. Ayaw nilang makita ang isang bata, na walang sariling lupa, na mabilis na umaakyat sa ranggo. Kaya't sa halip, ginawaran niya si Liam ng Order of the Phoenix, 3rd class. Habang naroon, nais rin ni Scarlett malaman kung paano natalo ni Liam ang Dragonfiend. Ayon sa detalye, maaaring kailanganin niyang ideklara si Liam bilang isang bayani ng kanilang bansa. Ngunit nang malaman ni Scarlett na inabsorb ni Liam ang Dragonfiend, labis siyang natakot. Iniisip niya na mali ang pagkakakilala niya kay Liam. Ngunit sa kabilang banda, kakakita lang niyang gumamit si Liam ng holy magic, kaya maaaring hindi naman ganon kasama, anuman ang kanyang nararamdaman. Mahigpit na sinabi ni Scarlett kay Liam na panatilihing lihim ang detalye tungkol sa pag-absorb sa Dragonfiend. Kinabukasan, tumanggap si Liam ng isang chest na may lamang 3,000 gold coins bilang hush money. Hindi maintindihan ni Liam kung bakit gustong itago ng prinsesa ang impormasyon, ngunit napagpasyahan niyang sumunod na lang dito. Mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata.